Ito ba ang emergency na sinasabi mo? Bakit kailangan mo ng napakaraming pera? Dahil ba sa asawa mo? Anong meron? Wala kang masabi. Ibig sabihin tama ako. Personal business ko ito. Hindi ito nauugnay sa iyo. Bakit hindi ito nauugnay? Pwede kitang pahirumin ng pera para hiwalayan mo ang asawa mo. Ngayon, hindi na ako makakapag-divorce. Ganun mo ba sa kamahal? Kung pumirma ako ng divorce, kailangan harapin ni mamang panganib. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Divorced man o hindi, walang kinalaman ito sa akin. Maaari mong ibigay ang account number mo kay Xiaoxi. Sabihin mo lang sa kanya kung gaano karaming perang kailangan mo. Bossy, ikaw. Buong araw lagi mong iniisip ang pera. Paano mo ako mapagsilbihan ng maayos? Hindi naman kita ginastos para gumawa ng kalokohan, di ba? Naiintindihan ko. Salamat, Bossy. Hello pa, natanggap mo na ba ang perang pinadala ko sa'yo? Natanggap ko na. Parang hindi ito mahirap para sa'yo. Kung natanggap mo na ang pera, kaya ang pagpapagamot ng ina ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mamamatay ang mama mo. Kung kaya mo kumita ng 5 milyon ng ganito kadali. Kaya't ang pagtawag kay si Yehan upang mamuhunan ay dapat na madali. Tama? Pa, ayoko. Pa, wala akong ganoong katapangan. Kailangan mo lang pagsilbihan si Sia ng maayos. Ito hindi mahirap para sa'yo. Please huwag ka na magsalita. Minsan ka na nakompromiso na tumatawa para sa pamumuhunan. Sa 5 milyon na ito, maaari pa rin suportahan ng kumpanya sa ilang sandali. Pero kailangan mo mag-invest na mabilis. Hindi ko naisip kung walang kwentang yinamsyon na ito. Maaari kumita ng 5 milyon. Ang aso nito, hindi ko alam kung anong parang ginagamit mo para akitin si Seihan. Hindi. Kung magpapatuloy ito, posisyon ni Mrs. C. Dapat ay akin. Yehan! Bakit siya pumunta dito? Xiaoxi, palayasin mo siya. Yehan! Monsieur, ayaw ka makita ni Boss C. Please, huwag mo ako ipahiya. Gusto ko namang sabihin ilang salita kay Yehan. Ayaw kang kausapin ni Boss C. Ayaw din niyang may kinalaman sa'yo. Monsieur, huwag mong sayangin na iyong enerhiya. Habang maaga pa, sumuko ka na. Nakausap ko na ang puntong ito. Sana'y may dignidad ka. Katulong ka lang. Wala ka bang lakas ng loob na kausapin ako tungkol sa moralidad? Hintayin mo akong bumalik sa tabi ni Yehan. Anong ginagawa mo? Bumalik ka na. Okay na ba yung paa mo? Nagpahinga ako ng 2 araw at ngayon okay na ako. Masustansya ba ang mga pagkain nito? Hindi. Ito ang party ko para magpasalamat kay Bossy. Pasasalamat ha. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Salamat sa pagpapahiram sa akin ng pera. At itong mga nakaraang araw ay inaalagaan mo ako. Ilang araw din na nakalipas, niligtas mo ako. So, may balak ka bang kumain para mabayaran ng pabor? Hindi naman. Akala kong hindi sapat ang babayaran pagkain na ito. Pero sa kakayahan ko ngayon, wala na akong magagawa pa. Balang araw, Alam mo ba kung anong inaasam ko? Alam mo ba kung anong inaasam ko? ayaw mo ba ng divorce? Alam ko. Tain ka muna.
Anong masarap? Kumain ng kanin? Cheers! Lasing ka na. Paano? Paano ito posible? Si Namshing ay hindi kailanman nalasing sa buhay na ito. Inamin ito. 2 baso lang yon. Ang tolerance mo sa alak ay napakahina. Huwag ka nang uminom. Hindi. Gusto ko pang uminom. Gusto kong uminom hanggang sa magdilim ang langit at lupa at ang lupa ay nagiging tuyo. Basta ang damit ko, kailangan kong maligo. Ganyan, kailangan kong hubarin ang damit ko. Yan ang ting. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako lasing. Ibaba mo na ako. Anong gusto mong gawin? Anong magagawa ko sa demonyong lasing? Maghintay ka dito. Sasabihin ko ang kasambahay na lumapit at tulungan ka na magpalit ng damit. Gusto mong umalis? Nakalimutan mo sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Anong sabi mo? Sige, Han. Gusto kita. Alam mo ba? At ang lupa ay nagiging tuyo. Ngayon, kailangan akong hugarin ang damit ko. Anong ginawa ko kagabi? Gising ka na ba? Maaari kang lumabas upang kumain. Pupunta ako sa business trip ng ilang araw. Mamaya, hindi mo na kailangan gumawa ng masustansyang pagkain. Magpahinga ka lang ng maayos. Okay. Tungkol sa sinabi mo kagabi, Hindi. Nalasing mo kagabi kaya... huwag ka na magpaliwanag. Alam ko lahat. Hintayin mo kung bumalik. Bibigyan kita ng kasiyasiyang sagot. Kailangan ko munang hiwalayan si Ye Shinshen. Kaya kong tanggapin ang pagmamahal mo. Ano? Sagot? Anong pinagsasabi niya? Ang tagal na. Hindi ka pa nakapirma ng divorce agreement. Wala pang natanggap na balita. Han, ako... Miss Ye, ayaw ka makita ni Boss C. Tuloy ka nang hindi pumirma sa divorce agreement. Naglakas loob ka pa rin puntahan ako. Parang wala siyang pakialam sa sinabi ko. Xiaoxi, maaari kang kumilos para labanan ng pamilya Ye. Oo. Nasaan si Namsheng? Lumabas ka dito! Anong meron pa? Walang kwenta. Anong ginagawa mo? Bakit tinapos ni si Ye ang kanyang mga pamumuhunan sa pamilya Ye? Anong sabi mo? Nagpapanggap pa rin. Ngayong umaga, lahat ng mga kasosyo ng pamilya Ye, lahat ay dumating upang kansilehin ang kontrata. Sinabing ideya ito ni Boss C. Anong ginawa mong mali kay Boss C? Bakit ganyan ang pakikitungo nila sa pamilya Ye? Nabalitaan ko ng lahat ng ito ay ginawa ni si Han. Kung hindi si Han, sino pa ba si Boss C? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang pamilya Ye? Tama ba? Hindi maganda, boss. Dumating ang ama ni Madam. Binubugbog si Madam sa paglabas ng kwarto. Madam, sa sandaling hinawakan ko ang pamilya Ye, agad silang nagkagulo. Naglakas loob pa silang pumunta sa bahay ko. Itaboy silang lahat. Paalisin mo si Madam? Sabi ko, paalisin lahat ng Gibb family. Oo. Wala kang silbi. Gusto mo akong patayin? Tumigil ka. Hinili sa iyo ng master, umalis ka sa kanyang lugar. Tino ka ba? Ang lakas ng loob mo itaboy ako? Ito ang ideya ni Mr. C. Kung hindi ka lalabas, tatawag ko ng security. Nessie, sabi ni Master, kailangan mo na rin umalis.
Dapat mo sabihin, bakit inatake ni si Han ang pamilya Ye? Pinauwi ang divorce agreement. Pa, hindi mo pa rin maintindihan? Hindi ba pwede makapag-ayos sa kanya? Wala kang silbi. Sinaktan mo ang gusto ng pamilya Ye. Lalaki lang. Bakit hindi mo kayang itago? Bakit pinilang isang bagay na walang kwenta gaya mo noon? Kung gayon, kaya mabilis na hiwalayan si Miss Si Han. Pumapayag ako sa hiwalayan. Kaya pagamot ni Mama, hindi ko nga gagamitin pa niya ito para takutin ako. Ayos lang ang divorce, pero dapat ilipat ni Papa sa akin ang guardianship ni Mama. Naglakas loob ka pang bigyan ako ng kondisyon. Hindi ito kondisyon. Inilipat sa akin ang guardianship. Tapos hindi mo na kailangan magbayad ng gamot. Hindi ba magandang bagay iyon pa? Ayan, hindi pa rin siya nagising. Ang pag-iingat sa kanya magdudulot lamang na mas maraming problema. Sige, ililipat ko ang guardianship sa'yo. Hiwalayan mo na si Si Han ngayon. Hello, pansamantalang hindi available ang numero na iyong dinayan. Si Han, ito bang sagot mo sa akin? Mula ngayon ay hindi na ito nauunay. Papa, sinabi mo na gustong hiwalayan si Seihan ang aking kapatid. Kung hindi siya makipag-iwalay, ano pa ang gagawin mo ngayon? Kinasusok naman niya si Si Han. Walang hiwalayan. Ang pamilya niya ay magkakaroon lamang ng dalawang kamay. Ngunit hindi na tayo kasal sa pamilya Yi. Maapektuhan ang negosyo ng pamilya natin. Pero ngayon, wala nang ibang parahan. Hindi ako magatingin kay Si Han. Pinipilit para malugi ang pamilya Yi. Pa, ang ibig kong sabihin, kung hindi okay ng kapatid ko, pagkatapos ipapalitan natin ang taong ikakasal kay Seihan. Dapat akong napakasal kay Seihan. Kung hindi ito magagawa ng kapatid ko, baka kaya ko ito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Subukan ko lang. Okay. Gaya ng inaasahan sa pagiging panganay ng anak ng pamilya Yi, palaging mas mahusay ka kaysa sa iyong nakababatang kapatid. Ma, bibilisan ko. Ilalayo na kita sa lugar na ito. Nakatitiyak ako, Mama. Talagang hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para sa iyo, Ma. Para gumaling ang iyong karamdaman. Napakaraming taon na hindi pa rin siya nagigising. Pero nagtagal pa rin kapatid ko at hindi na kayang umalis. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Huwag kang magmadali. Dumating na ako para ihatid ang divorce agreement. Kailangan mo lang pirmahan. Aalis ako agad. Sinasabi ko na sa'yo na hindi ako pipirma sa divorce agreement maliban kung ibigay mo sa akin ang gusto ko. Kailangan mo lang pirmahan ito. Magkakuha ka ng guardianship. Paano kung malalaman na pinirmahan ko ito? Bibigyan mo ba ako o hindi? Ikaw! Ha! Yenam Sheng, nakikita ko namang ayaw mo ng divorce, diba? Sinasabi ko lang, gusto mo ng kustodiya ng mama mo. Ano ang gamit? Wala ka. Kahit 2 taon na nakalipas. O ngayon, hindi mo maprotektahan ng iyong ina. Pinapayuhan kita na pirmahan itong divorce agreement. 2 taon? Anong ibig mong sabihin na hindi ko kaya protektahan ang ina ko? Wala namang ibig sabihin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yenam Sheng, pipirma ka ba sa divorce agreement o hindi? Hindi ako pipirma nito kung wala ng kustodiya ng ina ko. Ikaw? Sige. Yenam Sheng. Tingnan natin. Hello, Lola C. Hello, Sir Ye. Malapit na ang kaarawan ni Lola at uuwi na ako. Sa oras na iyon, maaari ba kayo magsama ni Yihan upang mag-celebrate kasama ako? Babalik si Lola. Ginugusto niya talagang magkatuluyan kami ni Yihan. Matatanggap kaya niya ang divorce namin? O dapat ko bang sabihin sa kanya ang lahat katapos ng kayang karawan? Sige, Lola. Hihintayin kong pagbalik mo. Nasasabik ang lura sa pagkikita sa iyo. Yan, bala kong bumalik sa iyo, Sheng, para ipagdiwa ang aking kaarawan. Pagdating ng panahon, kayo ni Shoy ay magsasama para bisitahin ako.
Yan, bala kong bumalik sa yun, Sheng, para pagdiwa ang aking kaarawan. Pagdating ng panahon, kayo ni Shoy ay magsasama para bisitahin ako. Lola, naging magaling ka sa nursing home ni Liu. Bakit gusto mo bumalik sa Yunsheng? Anong meron? May problema ka ba? Kailangan ko bang magpaalam sa iyo kung babalik ako sa Yunsheng? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Dahil wala kang pagtutol, siguraduhin mong isama ang iyong asawa. Kung hindi ka maglakas loob na dalhin siya, huwag kang mag-atubiling pumunta. Lola, mag-book ng ticket para bukas. Bumalik sa Yunsheng ng maaga. Oo. At ipaalam kay Yen Zhenzen na sumama sa akin sa araw ng kaarawan ni Lola. Sabihin mo sa kanya para kumilos na parang magkasintahan sa harap ni Lola. Huwag kalimutang pirmahan ng divorce papers. Oo. Pa! Sabi ni Mrs. C ay babalik sa Yunsheng. Gusto ni Siya na sumama ako para ipagdiwa ang kanyang kaarawan. Talaga? Mabuti. Ikaw ang aking mabuting anak na babae sa pamilya Ye. Pinihan. Ang kinabukasan ng pamilya Ye ay nakasalalay sa iyo. Gayon pa man, iginiit ni Yenam Sheng na kunin ang kustodiya ng kanyang ina bago pumayag na pirma ng divorce papers. Sinabi ni Yan na sinasabihan niya si Yenam Sheng na magmadali at lagdan ng mga papeles ng diborsyo. Huwag ka mag-alala. Nasa tabi mo naman si Bossy. Walang magagawa si Yenam Sheng. Pipilitin ko siyang makipagdiborsyo. Ibigay mo lang sa kanyang kustodiya ng isang naghingalong babae. Gagawin ko agad para sa iyo. Pirmahan mo ang divorce paper sa ward ng ina mo bukas. Bibigyan kita ng kustodiya. Anong ginagawa niyo dito? Napirmahan ko ang custody transfer procedures. Nagdaan ng kasunduan sa diborsyo. Maaari kang makakuha lahat ng kaniyang mga karapatan. Ibigay mo muna sa akin ang custody agreement para sa ina ko. Naibigay ko na ang gusto mo at nakikipag-bargain ka pa sa akin. Dinadagdagan mo ang problema ko. Pa, kung ayaw pumirma ng kapatid ko, kalimutan mo na. Gayon pa man, sinabi ni Ian ang gusto niyang hiwalayan. Kahit ayaw pumirma ng kapatid ko, pagkatapos ay hintayin si Siya na bumalik. Mapipilitan siyang pumirma. Sa panahong iyon, kung gusto ng kapatid ko ng anumang mamahaling damit, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon. Tama ka. Yenam Sheng, malamang na hindi mo alam. Ilang araw na lang ay malapit na ang karawan ni Mrs. Niyaya ni Boss C ang kapatid mo na pumunta doon. Ito ay malapit na ang oras ng iyong kapatid na babae na ikasal sa pamilyang C. Kaarawan ni Lola, gusto kisama ni Seiya yan, si Ye Shenshen. Hindi siya natatakot na magalit siya. Hihingi siya ng diborsyo sa akin. Kapatid ko, huwag ka nang mag-alilangan pa. Mawawalan ka ng pagkakataon na makakuha ng kustodiya. Ang kasal na ito ay pinilit sa amin simula pa lang. Pumipilit niya ang diborsyo. Seiyahan, susunod ako sa gusto mo. Peperma ako. Peperma ako. Nasaan ang mga dokumento ko? Nilipat ko na ang kustodiya sa'yo. Kung mamamatay man siya mamaya, wala na akong kinalaman doon. Kapatid ko, akin na po itong posisyon ni Madam C. Kaya sana mabilis mong kuya ang posisyon ni Madam C. Hello, kasulog ko yung naka-off ang numero ginadial mo.
Pablock. Paki-imbestiga agad kung nasaan si Namsheng. Pakisabi sa akin kung saan iproseso ang paglipat ng ospital. Namsheng, bakit ka nandito? Master Su, nasa ospital ang ina ko. Nagplano ako na i-transfer siya sa ibang ospital. Anong nangyari sa ina mo? Bakit kailangan mo siyang ilipat? Nakoma ang ina ko sa loob ng maraming taon. Hindi masyadong magandang relasyon ko sa pamilya ko. Kaya ayokong malaman nila na nandito ang ina ko. Kaya naman ililipat ko siya sa ibang ospital. Kung ganon, matutulungan kita dyan. Shareholder ako sa ospital na ito. Maaari kong ayusin ang iyong ina na magkaroon ng isang VIP room at isang pribadong nurse. Walang mag-iistorbo sa kanya. Makakahanap ako ng doktor na tutulong sa iyong ina. Talaga, kailangan ko ito. Hindi ako magdadalawang isip. Ito ay isang maliit na bagay. Tara na. Okay. Boss C, ipinadala ng pamilya Yi ang divorce agreement dito. Nagpadala ako ng isang tao upang hawakan ang mga pamamaraan ng diborsyo. Tungkol kay Namsheng, nalaman ko ang ilang bagay. Anong mga bagay? Si Namsheng at Yi Shenshen, sila ay magkapatid na babae sa magkaibang ina. Galing din siya sa pamilyang Tio. Ano? Yi Shenshen ay anak ni Mr. Yi, kasama ang kanyang dating asawa. Ang ina ni Namsheng ng kasalukuyang asawa ni Mr. Yi. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi gusto ni Mr. Yi si Namsheng at ang kanyang ina. Bihira din niyang banggitin si Namsheng. Hindi alam ng maraming tao tungkol sa pag-iral ni Namsheng. Kaya ngayon hindi na natin alam nasan si Yi Namsheng. Ngayon din, hindi pa bumabalik si Namsheng sa pamilya Yi. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung nasan si Namsheng. Mag-imbestiga ka pa. Oo. At saka, ngayong gabi ang pagdiriwang ng kaarawan ng aking lola. Pagsapit ng gabi, dadalhin ko si Yi Shenshen doon. Mas mahusay na gumawa ng ilang paghahanda. Oo. Yehan, Kung hindi dahil nagustuhan ka ng lola ko, hindi kita dadalhin dito. Malapit na natin makita ang lola ko. Siguraduhin kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Yehan, huwag kang mag-alala. Alam ko, papasayain ko ang lola mo. Yehan, hintayin mo ako. Madam, umalik na ang young master. May kasama ba si Yehan? May kasama ang young master, madam. Gayon pa man, ang taong dinala ng young master ay hindi ginong. Yehan, bakit kasama mo si Yi Shenshen? Lola, Yehan, bakit kasama mo si Yi Shenshen? Lola! Lola, matandang kinang. Bilisan mo, dalhin mo agad ang matandang ginang sa ospital. Lola! Lola! Maganda para sa emergency ng paggamot. Lola, maghintay mga miyembro ng pamilya sa labas. Bless you. Mamaya, akong magiging fruitless na responsable sa pag-aalaga sa iyong ina. Salamat. Ayos lang. Yehan, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Lola. Ito! Si Lola. Nawala ng malay si Lola na makita ka niya. May ginawa ka ba kay Lola? Hindi. Wala pong ginawa. Hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Yehan, magiging maayos si Lola. Magpahinga ka muna. Alam kong wala ako sa puso mo. Ngunit makita kang kasama si Shenshen. Masakit pa rin sa akin. Huwag mo akong hawakan. Sa kasulkuyan, ikaw at ako'y walang relasyon. Nawala ng malay si Lola. Wala kang maitutulong. Umalis ka kaagad sa harapan ko. Yehan, Umalis ka! kapatid ko. Bakit late ka naman sa ospital? May nangyari ba? Ayos lang. Kanina lang, nakita mong kasama ko si Yehan. Nag-alala ako na baka masaktan ng kapatid ko. Concern ako sa'yo. Ang hirap umakyat sa person ni Madam C. Magkakatulog kung bantayan mo si Yehan at wala kang pakialam sa akin. Tsaka wala kong interes sa mga bagay sa pagitan mo ng dati kong asawa. Iyan, Namsheng. Iniwan ka ng asawa mo. Kaya nagsiselos ka dahil pinili ako ni Yehan.
Magkakatiya ka na sa lalang madaling panahon. Ako ang magiging masisiyahan. Papakasalan niya ako sa lalang madaling panahon. Kaya hiling ko na magtatagumpay ka sa lalong madaling panahon. Salamat Mr. Su. Salamat sa iyo sa pag-aayos ng mga doktor sa silid para sa akin nina. Walang anuman. Narinig ko mula sa doktor. Medyo maayos ng kalusugan ng ina mo. Gagaling siya. Makakasiguro ka. Kung wala ka ng kailangan, aalis muna ako. Kailangan kong bisitahin si Madam C. Madam C? Dito rin ba siya nananatili? Kagabi, bigla siyang nahimatay. Sa kabutihang palad, mabilis siyang naisugod sa ospital at kakagising lang. Kilala mo si Madam C? Hindi. Noong trabaho ko bilang nutritionista para kay Bossy, narinig kong binanggit niya si Madam C. Aalis na ako. Okay. So yeah. So yeah. Ako po Lola, mas maganda ang pakiramdam mo. So yeah. Paumanhin. Ito ay dahil mas naturuan ko si Yehan, ang walang utang na loob na batang ito. Siya, Lola, hindi kita sinisisi. Alam kong palagi kang naging mabuti sa akin. Ngunit wala akong kapalaran kay si Yehan. Noong una, na narinig ni Yeshen siya ang mga alingaw. Nabalitaan niyang may malubhang karamdaman si Yehan. Aalis siya ng maikli. Iniiwasan niya ang aking anak na parang salot. Pero ikaw, hindi mo siya hinamak. Hindi lang siya pinakasalan, pero nag-aral ka ng massage therapy at nutritional nursing para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, itong posisyon ni Mrs. ay maaari lamang sa iyo. Gusto ni Yeshen siya na pumasok sa pamilya si mangarap siya. Lola, huwag po kayong magalit. Sa ngayon, hindi mahalagang mga bagay sa pagitan namin ni Seihan. Ang mahalaga, magkakatulong kung inalagaan mo yung sarili. Okay, Lola? Oh, yeah. Ito na ako. Nandito lang ako. Nahanap mo na ba ang kinaroroonan ni Namsheng? Iniimbestigahan ko pa. Gawin mo nang mabilis. Paano ang divorce? Tapos na. Bossy, gusto mo ba makita ang divorce papers? Dalhin mo siya dito sa akin. Oo. Lola. Anong meron, Lola? Masama ba ang pakiramdam mo? O ayaw mo ako makita? Kung ano man yun, kailangan mo ipaalam sa akin bakit ayaw mo ako makita. Anong ginagawa mo na hindi ko alam? Walang utang na loob na batang ito. Umalis ka na, kaya na kitang makita kailanman. Okay, aalis na ako. Huwag kang magagalit, Lola. Mr. C. Ingatan mo ang matandang ginang. Okay. Bossy, ito na ang divorce papers mo. Yan, Namsheng. Yan, Namsheng. Bakit kaya? Shoshi, anong problema sa mga divorce paper na ito? Ito? Inatasan ko lang ito sa staff na hawakan. Hindi ko rin nasuri ng mabuti. Bossy, check ko ulit agad. Ang pinakasalan ko ay si Namsheng, hindi si Yeshen Shen. Kasal ka na, uling beses na natulog ka sa akin ng isang gabi. Alam ba ng asawa mo? Ngayon na nandito ka na naman at inaalagaan ako. Wala siyang pakialam. Bakit hindi ko na malaya noon? Sabi mo may boyfriend ka na at ayaw mong sabihin sa akin kung sino siya. Hindi mo lang siya inuwi para makilala ko. Ma, kailangan mong malaman na mabuti siyang tao. Ngayon, hindi pa ito ang oras. Hintayin mo na lang. Dadalhin ko siya para makilala ka. Sige, sige. Maghintay ako para makilala ang taong nasa puso mo. Oh? Ma,
Hindi ko na siya madadala para magkikilala ka sa hinaharap. Bossy, ang tao na kipag-diborsyo ay si Miss Nam Sheng. Mabuti. Napakabuti. Peking nobya, pako, pananakot, kahit ako'y niloko. Mukhang pagod ng pamilya sa pamumuhay. Bossy, mukhang naman nag-iinang ay alam na ito. Ikaw? Hindi katakatakag sobrang nabalisa siya. At bossy, nahanap na din namin si Nam Sheng. Nasaan siya? Tinatakasan mo na naman ako. Anong ginagawa mo dito? Alam ko na ang lahat. Kung alam mo na, hindi mo na kailangang pumunta dito. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Hindi ko alam na ang nagpakasal sa akin ay hindi si Ye Shen. Kaya naman nagmadali akong humingi ng divorce. Ikaw? Hindi mo alam ang tungkol sa peking nobya? Kung alam ko lang noon, hindi sana ako nagdala ng divorce. Nam Sheng, naaalala mo ba yung sinabi ko bago ako umalis? Hintayin mo akong bumalik. Magugustuhan mong sagot ko. Nam Sheng, gusto kong tapusin ang divorce bago ka makasama. Pero, bakit mo ako gustong makasama? Hulaan mo. Paano kung nalaman ang iniisip mo? Sige, yan Nam Sheng. Makinig kang mabuti. Ito na nga sasabihin ko. Gusto kita magkasama dahil gusto kita. Yan Nam Sheng. Gusto kita. Nam Sheng, maghintay ka hanggang magka-graduate tayo. Pagkasalan mo ako. Naalala mo ba yung mga pangako natin? Naaalala mo ba yung mga pangako natin? Ano? Seyehan, matagal na tayo magkakilala. Nagkaroon ka rin ng kritikal na appointment sa akin noon. Pero nakalimutan mo na. Magkakilala na tayo dati? Seyehan, hindi mo lang minsan nasirang pag-asa ko. Hindi ko alam, ang nararamdaman mo ba ngayon? Dapat ba akong magtiwala o hindi? O kakalimutan mo na naman ako? Yan Nam Sheng. Sa totoo lang, ako... Seyehan, bago mahal ang tamang sagot, huwag na tayong magkita. Lola, hindi mo pa rin ba ako papansinin? Noon, hindi ko alam na asawa ko pala si Nam Sheng. Lagi kong iniisip na si Ye Shen ang pinakasalan ko. Paano mo naman nagawang magkamali ng ganon? Si Ye Shen ay engaged sa akin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, siya ay nagrehistro para sa kasal. Wala akong alam tungkol sa peking nobya. Sa oras na yon, sinabi niya sa akin, ang kasal sa pagitan ko at ang pamilya Ye ay naayos na. Paano ko malalaman na nagbago ang nobya? Wala kang nalalaman? Ngayon alam mo na, anong balak mong gawin? Sabihin mo sa akin. Si Shaya isang mabuting babae. Alam ko po, Lola. Pero mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Nasaktan ko siya. Naiinis pa rin siya ngayon. Kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong mag-effort para linawin ang mga babae. Opo, Lola. Papakinggan kita. Pakikitunguhan ko siya ng maayos. Tama ka. Tama po, Lola. May gusto pa akong itanong sa'yo. May nakalimutan ba akong makabuluhang bagay? Ano? Hindi ko rin alam ito. Di ba 5 taon mo pinagdaan ng kritikal na sakit na iyan? Hindi lamang nag-iiwan ng mga sintomas ng talamak na insomnia. Ngunit naghihirap din sa pagkawala ng memorya. 5 taon nang nakalipas. Tawagan mo ang madam. Hilingin sa kanya na pumunta. Oo. Parang kailangan pumasok ang matandang babae na ito para tulungan ang batang iyon. Nandito ka na, Lola. Umupo ka. Sinabi na sa akin ni Yehan ang lahat tungkol sa inyong dalawa. Ang pilyong bata na ito. Hindi niya alam kung sino ang asawa niya. Pinagalitan ko na siya.
Lola, misunderstanding lang po. Kung hindi pagkakaunawaan lang, ikaw at si Seihan. Nagtatanong ako kung talagang gusto niya ako ngayon. Siyempre, gusto ka niya. Ako ang kanyang lola. Nakikita ko, ikaw ang unang babae na gustuhan niya. Gusto mo na bang umuwi? Ihahatid na kita. Seihan, hiniling mo ba kay Lola na magsabi ng mabuti sa iyo? Maganda ang sinabi niya sa akin. Wala akong alam. So nung nagpapalambot sa'yo, Hindi ka nakakaawa. Bakit ako magiging malambot sa'yo? Noong huling beses ko lang nakitang mata ng Gina ay may na-encounter siyang hindi inaasahang bagay. Chuck, magugustuhan niya ako. Iyan ang Shing? Hindi ka nakakaawa. Bakit ako magiging malambot sa'yo? bumalik ako galing sa business trip at hindi kita nakita. Hindi ba nakakaawa? So nakalimutan mo na naman, di ba? Gusto mo ng divorce at pinaalis mo ako? Paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Nagipag-divorce siya at ang lagas-loob para akitin si Seihan? Inam Sheng, hindi ko hayang magkaroon ka ng kapayapaan. Huwag mong isipin na ilang salita ay mapapatawad na kita. Kailangan mo kong parusahan ng matindi. Sigurado ka? Hayaan mong pag-isipan kung mabuti kung paano ka parusahan. Sabihin mo sa akin. Tara na. Bakit ka nandito? Hindi ako makapaniwala. Iniwan mong pamilyang si at pamilyang Ye? At dito ka nakatira? Hindi pa kita pinapasok. Lumabas ka na. Kapatid ko, huwag maging mainit ang ulo. Aalis na ako. Bago ako aalis, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Buntis ako, kasama ang anak ni Seihan. Buntis ako, kasama ang anak ni Seihan. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Matagal na kami engaged ni Seihan. Malalim ang aming nararamdaman. Nataranta siya sa Peking Nopia. Matagal na siyang galit sa akin, pero may nararamdaman pa rin siya sa akin. Kung hindi, bakit siya humingi ng diborsyo mula sa iyo? Gusto niyang dalhin ako sa lola niya. So nakalimutan mo na naman, di ba? Gusto mo ng divorce at pinapalis mo ako? Paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Kailan ka nabuntis ni Yehan? Ito sa pagitan namin ni Yehan. Kailangan mong malaman. Gusto mong makasama ko ni Yehan. Kaya naman, pinili niyang hiwalayan ka. Lahat pa ng mga salita niya ay kasinungalingan. Hindi mapagkatiwala ng sinabi ni Ye Shenshen. Kasi Yehan at ang kanyang lola ay pareho nagsabi na ito ay isang pagkakamali. Wala siyang dahilan para dayain ako. Talaga mahal ni Ye Shenshen at si Yehan ang isa't isa. Bakit siya babalik para habulin ako? Hindi ka gusto ni Yehan. Imposibleng magkaroon ng anak sa iyo. Sabihin na natin ikaw ay magkaroon ng baby. Maaari hindi naman kasi yan ang bata. Nagkakainis. Ang kasuklam-suklam na si Yenam Sheng na ito ay hindi man lang nagkikipagsabuatan. Sige, Yenam Sheng, nakita ko na. Sinasadya mo isabotay ang relasyon namin ni Seihan. Hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng paraan. Intayin mo. Tandaan mo isara ang pinto.